Good day. Um, Ako si Aldrin Espinola Lazaro. Ah, Isa ako sa mga milyon-milyong nakatira dito sa Pilipinas na nangangarap makapag-abroad. Sa ngayon, hirap ako at napakahirap suntok sa buwan na makaalis ako dito sa Pinas para mag-abroad sa ibang bansa. Dahil nga wala akong skilled, wala akong experience sa mga farming or warehouse, meron man kaso mga 3 buwan lang or 1 taon lang. Ang hinihingi ng ibang agency dito is kailangan 2 years experience sa warehouse, mga ganon. Ang buhay ko dito sa Pinas mula nung namatay ang aking nanay, isa na ako naging construction. Pero bago yun, before nun, nagtrabaho ako sa mga food chain gaya ng Jollibee, tapos mga turo-turo, kaya grillman, ihaw, Andox. Then after nun, nagtrabaho ako sa warehouse sa SM Appliances sa may MOA bilang stockman. Then after nun, hindi siya umabot ng taon kasi for mga 3 months of finish contract lang. Hindi ako tumatagal kasi sobrang liit ng sahod, hindi kinakaya. That time wala pa akong pamilya noon, wala pa akong anak. Pero sarili ko lang ang binubuhay ko, pero hindi pa rin talaga kaya. Then ang ginawa ko, sumama ako sa utol ko. Then yung utol ko is mag-iisang taon pa lang na nakaka-experience sa construction. Nung sinama niya ako sa construction dito sa may na bandang Baclaran, first time ko talaga na mag-construction. Subcon yun, kumbaga walang papel, walang SS, walang benefits, by data lang. Tapos yun, nung napagtrabaho ako sa construction, sabi ko na-realize ko na konting galaw, konting kembot lang, pera agad. Kasi that time, lingguhan yung sahod, tapos pumapaldo ko. Sumusobra yung kita ko sa pangangailangan ng gastusin ko. Kaya mula nun, tumagal ako sa construction pero hindi ako nagtagal sa subcon. Talagang nag-admin talaga ako kasi para na rin mahulugan yung mga SS ko, benefits. Ngayon, 2026 na, hindi man lang ako nag-aral ng mga masonry, painting, ganon. Talagang ang naging buhay ko nun is mapagtrabaho lang, kumita lang kahit konti, okay na ako nun. Hindi ko man lang naisip na maganda pala o mas maganda pala yung ina-upgrade yung skills. Hindi man lang ako nag-TESDA or ganon. Basta trabaho lang, ganon. Hanggang sa nagkaanak ako, kaya parang nawalan ako ng time ng pagtetesda o pag-angat ng skills, pag-aaral, ganon. Hanggang labor lang ang napasukan ko, ganyan, pinante, ganyan. Ngayon, na-realize ko sa pag-abroad, kailangan talaga ng high skills. Kahit sa farming, ganyan, warehouse, kailangan talaga ng mga 2 to 3 years na experience. Wala akong experience mga ganon kasi 4 buwan lang. Kaya ang hirap mapag-apply ko. Pero gusto ko talaga mapag-abroad kasi unang-una para matustusan ko yung pangangailangan ng aking mga anak. At ayoko magaya sa aking mga anak yung mga na-experience ko ngayon until now sa kahirapan na nagtapos nga ako ng high school pero hanggang dito lang ako, construction, labor, ganon. So gusto ko mapag-abroad sana. Kaya sana may mga tao o may isang tao na handa akong tulungan na makalis ako sa Pinas, then makapag-abroad ako sa work abroad. Meron naman na akong passport, laging updated, laging nire-renew ko. Actually, pangalawang renew ko na ngayon nung nakaraang mga taon. 2 renew na yon. Sa una, hindi ako pinalit ng makapag-abroad kasi hiningan ako ng placement fee. Wala akong maibigay.
Alam mo naman kahit isang tuka lang ako, kaya hanggang ngayon na-expired na yung unang passport ko, nag-renew ulit ako at hanggang ngayon hindi pa ako makaalis. Nag-apply ako pero hindi ako qualified sa mga employer kasi nga wala nga akong experience. Pero willing talaga ako matuto. Kahit anong trabaho, kahit taga-dakot ng dumi ng kalabaw o kahit anong basta legal, gagawin ko. Mabilis lang naman ako matuto. Yun, gusto ko talaga makapag-abroad kasi nga para sa kinabukasan ng aking mga anak, makapag-ipon. Pangalawa, gusto ko talaga makabili ng bahay, sarili kong bahay. Ang hirap kasi baka kinabukasan o sunod na araw o hindi natin masabi, mawala ako. Wala man lang ako maibigay sa aking mga anak. Gusto ko talaga yung bahay para hindi maranasan ng aking mga anak na mangupahan na dinadanas ko ngayon. Ang hirap mangupahan kasi hindi ka lang mapagbigay ng isang araw. Palayasin ka na, ganyan gawang ka ng kwento. Kaya sobrang hirap. Gusto ko talaga ng sariling bahay. Pangalawa, gusto ko makabili ng negosyo, sari-sari store. O yung pangatlo talaga is paupahan. Bahay na paupahan na maliit lang. Sa ganong paraan is talagang solve na ako. Solve na talaga ako. Pagka nangyari yon o nagkaroon na ako ng ganon, hindi na ako mag-upload. No? Dito na ulit ako sa Pinas. Patatakbuhin ko yung negosyo, ganyan. Tapos may sarili akong paupahan at sariling bahay ko. Yun lang, sana may isang taong tumulong sa akin na makapag-abroad ako. Tapos alam naman natin na pag nakaalis na ako dito at tumulong sa akin talaga yung isang taon na yun, lahat gagawin ko. Hindi ko sisirain yung tiwala na ibinigay niya sa akin. Lahat gagawin ko. Basta legal. Lahat gagawin ko na ikatutuwa ng taong tumulong sa akin. Abot-abot langit ang pasalamat ko at utang na loob ko kung sino man yun. Sana matulungan na ako makapag-abroad. Sana matulungan mo ako. Sana dumating ka na. Kasi 37 na ako. Tapos itong June 30 katapusan. Birthday ko na din. 38 na ako. Feeling ko sobrang tanda ko na. Tapos nababasa ko sa mga ibang employer, ibang agency, hanggang 35, 36 lang o 37, 38 hanggang 40. Ngayon, feel ko sobrang tanda ko na. Kaya sana matulungan na ako ng maaga. Tapos lahat talaga ang gagawin ko. Lahat para ikakatuwa ng taong tumulong sa akin. At hindi ko sisirain yung tiwalang ibinigay sa akin. Salamat. Praise God. Amen.